out to Isaac. So, one, I'd like to congratulate the new for organizing the reunion of Kilos. Alam mo, nagkikita-kita tayo sa Christmas party ng Kalipi, sa mga simple gathering, get together, but it was not really initiated like this. Hopefully maraming nakarating. I'll try to be on Skype later, or habang pinapanood niyo siguro to, I'll be on Skype and try to watch kung anong nagaganap ngayon dyan. I really wanted to go, but hopefully on the next reunion I'd really be there sa reunion ng Kilos. You know, Kilos was a dream. Sabi nga namin, kami ni Ma'am Demo, nagtiyatag yung Kilos, yung mga founders niya about 8 years ago. We never really expected that Kilos would be a great party as it is now. Diba? Inabot siya ng 8 taon, and then there are a lot of networks, great people na parte ngayon ng Kilos. But nung tiyatag namin to, most of them are, yung mga founders nito ay mga estudyante namin ni Day. Sabi nga namin ni Day, we could teach about politics, we could teach about language, ethics, and everything that a student may know. But the most important thing that we could impart to our students ay for them to dream, di ba? So, kaya nga itong Kilos, sabi namin, it was a dream. It was a dream to shake up PUP, to shake the politics of PUP, because for reasons we already know na lahat, di ba? So, yung mga founders ng Kilos, maybe you don't know them, but ayun nga, ako, si Day, si Hill, who has been boyfriend ni Day for 10 years, ex niya yan, because husband na ngayon ni Day yan, they have a wonderful kid, si Nico. Aside from us, andun din syempre si Eric, nandito siya ngayon sa Amerika, kasama ko, nakikita kami once in a while. Si Daniel, si Lady, si Carlo, si Rachel, si JC, si Jean, si Ace, si Joanne Armada, and well, si Alvin, best friend ni Dayan. Yan yung mga founding members ng Kilos, and that was formed in Coron. So, yun. And sabi namin ng try lang one time. Hindi namin naisip na abot siya na after 2005, 2012 na ngayon, Kilos is still existing and trying to shape the politics in PUP. Well, sabi nga natin, kung yung sa masa yung party of hate, kasi galit sila sa mundo, galit sa gobyerno, galit sa sistema, galit sa lahat ng bagay, maski sa sarili nila, galit sila di ba? Kilos would be the party of love. So, bakit naging party of love? Kasi dito sa Kilos, instead of, syempre, positivism, importante sa atin yun, and yun nga, tingin natin, yun yung fight for the soul, yung pagmamahal natin para sa eskwelahan natin. But aside from that, madami din nabuong pag-iibigan dito sa Kilos. Well, one, hindi naman sa Kilos na buo to, pero Kilos had been a witness to Day and Hill. Inabot sila, si Hill is the first and only boyfriend ni Ma'am Denyo, at ngayon, they're happily married. Well, doon sa founding members, of course, si Carlo tsaka si Rachel. Well, we thought that they'd be a happy couple, but you know, hindi naman lahat talaga tatagal. They came to an end. Marami din sa Kilos bukod dyan, di ba? Alam natin, sa mga youth camp in Davao, at ang pinaka maganda example niya, si Kuya Jopit nyo, tsaka si Ate She. Isang youth camp sa Balagta, sa San and San. Well, yung mga love story pa. Halimbawa, si Kuya Emilio, he found his soulmate in Kilos. He found his soulmate in Kilos. Yung nga lang, ang problema dun sa soulmate niya, kaluluwang ligaw. Ayaw tumahimik ayaw mapirmi sa isang lugar. Sabi ko nga sa Kuya Emil na ipagtirik niya ng kandilang itim sa simbahan sa Quiapo, baka sakaling pumirme. Pero Emil, kung sakaling ayaw talaga, palagay ko pwede na yung taga-UP. Baka sakaling itong taga-UP na to yung magbigay sa'yo ng hinahanap mo. Yon. Sino pa ba? Well, si Kuya Jonas nyo, yung kanyang long-time girlfriend, well, hindi niya nakinumit sa Kilos, pero Kilos was very instrumental. Every February yan, yun yung kanyang season na nag-break sila. But Kilos was also instrumental in bringing them back together. So, sino pa ba? Si Kuya Jap nyo, di ba? Si Kuya Jap nyo, maraming naging muntik-muntikang love life yan sa Kilos. Niligawan niyan si Michelle Bawar, niligawan niyan si Macy, may mga iba pa yung niligawan hindi ko na lang pwedeng sabihin kung sino talaga. Pero kung niligawan niya sana si Ivy Ganadillo, hindi sana baka happy sila ngayon, di ba? Pero well,
your happiest friends naman. Kuya Bonyo, di ba? Si Kuya Bonyo, magbigay ka ng letter sa alphabet from A to Z. Meron niyang pag-ibig sa kilos na A to Z, as in. Ako lang yata yung walang naging love life sa kilos eh. As in, ako lang talaga yung mabait sa kilos. Sabi ko yon. So, at syempre, marami tayong alam na nangyari sa kilos na ngayon sasabihin ko na sa inyo. Yung mga sikretong pag-ibig na walang nakaalam. Ako lang yung nakaalam talaga. Walang una dyan, so yon, at least 5 yung naaalala ko na mga secret love affairs sa loob ng kilos na, well, ngayon at least nabulgar na natin, so pwede na silang mag-out ngayon kung i-out na nila sa buong mundo yung pag-ibig nila sa inyo, di ba? So, yon, sa loob ng kilos marami din mga grupo-grupo, paksyon-paksyon, hindi naman na buong barkadahan, like for example, yung mga Agila Boys ng kilos, yan, sila Rap Pakatang, si EM, si Gerald Magno, si Byron, si Lewis, si Franz, si Jonas, at nag-recruit pa sila ngayon. Nag-recruit si Daniel, nag-recruit si Jeric. So, itong grupo ng mga boys natin na to, ito yung mga ibong mandaragit. Naalala ko, tinanong ako ni Inelan kung meron daw bang lalaki sa kilos. So, sabi ko, marami naman. At itong attestation natin dyan, yung mga boys, mga Agilo Boys na kilos. At ang paboritong hiding place niyan, syempre, Imperial Palace. Nag-start yan sa Kalipi Congress, and then yung mga private parties na ginagawa namin sa Imperial Palace, and very very private parties na hindi nyo na siguro gustong malaman kung ano yung nangyari. I mean, it's part, well, alam ko gusto nyo malaman, pero pakwento nyo na lang dyan sa mga nandyan ngayon, because ayoko naman na sabihin nila na binulugar ko lahat ng mga kwento nila doon. Saka they're all happy now, happy na sila lahat ngayon, maliban doon sa isang Agila na akala niya talaga Agila pa rin siya, nag-try mandagit ng sisiw, eh yung sisiw pala parang inahing manok kung lumaban, hindi matibag-tibag, so hindi madagit-dagit, mukhang susuko na yata yung Agilang yon. Pero malay din natin, di ba, na matibag niya yung matinding pader doon sa sisiw na yan na taga COC. So yon, syempre yung mga grupo ng UFOs, nako, I hate this group, alam naman nila yan, I hate them as a group, but I love them individually. Ito yung mga grupo ng pasosyal at pampam sa loob ng kilos, but they're really nice individually, pero they're not really good as a group because they're so vicious and they're so, you know, may part 2 pa yan, yung mga pariwara group. Kilala nyo na rin siguro kung sino yung mga pariwara na yan, alam nila iam yan kung sino-sino yung mga yon. But again, I don't like them as a group, but I love them individually. Maraming mga kwento yung mga konseho natin. Ang pinaka-paborito ko siguro konseho, yung konseho ni Carlo Ribes ng Coabte. Ako, itong konsehong to, yung konseho ni Carlo, ni G, ni Pat Sagario, ni Ron, wala yatang linggo o oras o panahon na hindi sila nasa bahay at nag-uusap at sinusolve namin yung problema nila. As in, grabe yung drama from personal level to organizational to all kinds of problem you could imagine. At alam ni Claire Salazar yan kung ano yung mga problemang kinasangkutan ng mga taga-Coabte. Siyempre, gusto ko rin na siguro hindi niyo pakilala yung mga naging chair ng Kilos. So gusto ko din sila ipakilala sa inyo. Siyempre, ang unang chair ng Kilos, si Carlo Madrid. Nasa Macau siya ngayon. Hopefully, kung may Skype tayo, sana makapag-Skype din sa kanya. So si Carlo was supposedly siya yung dapat unang standard bearer ng Kilos, but kung September yung election, unfortunately inuro ng February, he was already graduating, so hindi siya yung unang kandidato natin. He was also the president ng CEFP Student Council at that time. And then si Ace Gomez, ito pa pala yung isang lab team na halos walang nakaalam, hindi siguro alam, pero si Ace Gomez naging boyfriend niya ni Jessa Clemente. So pero itong si Jessa, alam mo yun, sa
siguro napagkwentuhan lamang namin ni Jessa sa love life nila ni Ace, kundi yung mga panahon na umiiyak siya dahil nakalimutan ni Ace na may date sila, nakatulog siya for 4 hours, tapos gigising, hindi man lang mag-a-apologize. At mag-a-apologize kay Jessa at sasabihin na sorry, nakalimutan kong girlfriend kita. So ganun yan eh, ang gwapo niyang si Ace Gomez eh. Pero itong si Ace Gomez, siya lang din yung kahit sa isa siguro pong kilos na kayang sumagot-sagot sa akin, nakikipag-debate, nakikipag-argue. We have a love-hate relationship ni Ace Gomez. So, but we respect each other, hopefully. And the third chair, si Arant Liaroyo. Si Arant, konsehal na ngayon sa Cabinti, Laguna. Ang first love niyan sa loob ng kilos, yung unang standard bearer natin. And sumunod na chair natin si Bandam. Si Bandam, naalala ko dyan yung kanyang drama sa loob ng elevator sa may Imperial Palace. Umiyak siya kasi napagalitan ko yan. And of course, si Cyrus Makabuhay, I always told Cyrus that he would be a great politician, he was a strategic thinker, pero iba na yung nililinya niya ngayon. Hopefully, he could again find his soul. Ang problema, nasa madilim lugar kasi kaya hindi niya makita yung kaluluwa niya. So, and then of course si Yen Minping, di ba? Alam niyo naman na si Yen DJ na ngayon. And yan, si Yen was really very promising nung nagsisimula pa lang siya. So she was given most opportunities that we have. Mahal na mahal ko yan, si Yen. Despite the fact nung nagtatrabaho siya nun sa ILDA and I was her boss, she was not really an administrator. She was a leader, but she was never a manager. So, but that's okay. And then of course si Jaisal, and I wouldn't talk much about Jaisal because I already gave a talk about him last time dun sa camp. Yon. And then yung mga standard bearer natin, syempre ang unang standard bearer natin si Jepoy, si Kuya Jepoy nyo. Gwapong-gwapong si Jepoy. Well, he was ambitious, he was driven. Yun siguro yung pinaka magandang katangian ni Jepoy. And second of course si Rachel. Si Rachel yung one of the best fundraiser na nakilala ko. Naging close din kami niyan. And then she was my finance officer sa Young Liberals and Democrats of Asia. And then she was soft-spoken. Siyempre magandang babae. Pero hindi mo aakalain that she could also stand up in Papay, makikipag-debate, makikipag-argue sa Samasan, di ba? Mahirap ka-debate yung magandang babae. Siyempre si Carl Pahermo, dating presidente ng COA. Ang maalala ko dyan kay Carl, sinasabi niya palagi na yung saging lang daw may puso, hindi advances. So yun, pero yan, siguro kung may nagsimula ng imperialismo, hindi naman talaga si Bon yun si Carl Pahermo yun eh. Then sumunod sa kanya ay sino sumunod na standard bearer kay Carl, si EM na. Siguro kung merong kandidato na tinutukan ko ng training, si EM yan eh, kasi si EM naging estudyante ko, na talagang ako, tapos nakakausap ko siya, ako totally believe na malalim, na nag-iisip, na magaling na tao to, si EM. Yung problema lang talaga namin dyan, kaya in the previous campaign, hindi naman talaga ako nag-hands-on training, pasundot-sundot lang. Si EM binigyan namin, kasi ang naging problema, maigsi yung dila. Well, hopefully nako-compensate ng ibang bagay yung kaigsihan ng dila niya. So medyo may pagkabulol. So he would have been a great student council president, pero hindi na nangyari yun. Kasi ba naman, sa meeting di Avance, sabi namin, nanigid lang, pero naghamon ng away dahil pambansang demokratiko. Maghahamon sa pambansang demokratiko. So, yun. Tapos si EM, si Jason, and then of course si Nino. Next year, ito na yung talagang mapanalo sa atin. So, yun. So medyo giniginaw na si Zach, giniginaw na rin ako. So ito na lang siguro for the meantime. Siguro hopefully yung next reunion natin baka pwedeng sa Coron Palawan na at mas maraming alumni yung makadalo. Importante na we maintain this network. Diba? We are a
diverse organization, diverse field, and then iba't iba yung mga pinalalagyan natin ngayon. So it's important to maintain our friendship, sabi nga nila. Sabi nila, true friends know your story, but true friends live the story with you. So yung mga tao sa Kilos, yung mga kwento natin, hindi lang basta ikinuwento natin to, kundi pinagsamahan natin. Kwento natin lahat to, di ba? At itong last election na to, nagpapasalamat ako sa mga alumni kasi kung dati may mga inaasahan tayo, Kalipi, Anag, umasa tayo sa Liberal Party, pero ngayon talagang it's all just Kilos alumni yung pinanggalingan ng support ng eleksyon na to. Siguro yung mga bago diyan akala niya madali lang ang eleksyon, pero magastos. So malaki yung gastos natin diyan. So itong last election natin, purely pera at tulong ng mga alumni yan. Siyempre, hindi ko na isa-isahin, pero yung grupo halimbawa ng Kalso, nakalimutan ko silang banggitin kanina, malaki na itulong dyan. Yung mga magkakabarkada nag-donate, so I'd like to specially mention them. Itong mga Kalso, mga barkada to Kuya Jeff nyo, na engineers na ngayon, mga big shot engineers na ngayon. At kasi sila mga freshman yan, sa youth camp lang, mga estudyante ng mga Tigno. Nagsimula sa youth camp lang, natuwa kami sa kanila, yung mga joke nila na adobo, sila Iko, sila Nick, sila Ney, at sila Josh, sila JR. Itong grupo na to, maasahan mo, hindi man sila actively with Kilos, they're not really politicized, but they really are good friends. Yon. So ito na lang muna. Hopefully you enjoyed the night. I'll try to catch up on you on Skype. And yes, magkikita-kita rin tayo. Siguro maybe the next reunion is my comeback in Manila. So abang-abang lang, ha. Ayusin natin 'yan. And then magkikita-kita rin tayo. Yun po. And I love you. Kilala mo na kung sino ka. Bye-bye.